Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay na binata sa kaniyang kabataan? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa paggagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki?
Mga kapatid, pag nilayan po natin ang mga pagbasa ngayong araw na ito pong mga katagang ito ay sinabi ni Solomon nung siya'y kabataan pa lamang. At bago siya naging hari, ay tinanong siya ng Diyos, ano ba yung gusto mong hilingin mula sa akin? At sabi ni Solomon, hiniling niya yung wisdom. At natuwa ang Panginoon dahil pwede naman niyang hilingin ang kayamanan, ang kagalingan, ang kahit anong pwedeng para sa kanya, pero bagkus ang hiniling niya ay karunungan para sa iba, para makapaglingkod sa iba. Di ba po napakaganda nung kahilingan ni Solomon? At kadalasan gusto rin natin sana yung ganun. Yung Lord, sana po pinagdadasal ko yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga taong kagalit ko, pinagdadasal ko po yung bayan. Kailan tayo huling nagdasal, hindi para sa sarili natin, kundi para sa ibang tao? Pero minsan, mahirap gawin yun. Kaya naman, ano ang susi? Bakit o paano kaya natin maipapagdasal ang iba at hindi lang yung ating mga sarili? Tignan po natin ang Ebanghelyo. Sa ating pong Ebanghelyo, nagbabalik na yung mga alagad ni Jesus mula sa kanilang mga misyon. Marahil pagod na sila at kailangan na nila magpahinga. At tamang-tama yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo kayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. At sa tingin ko, ito po yung susi kung papaanong hindi tayo palaging nagiging madamot sa mga dasal natin. Kadalasan, kulang lang tayo ng pahinga. At yan po yung paanyaya ni Jesus sa atin ngayon. Alam nyo, kailangan nating ingatan yung stress, yung anxiety, yung tinatawag na efficiency. Mag-ingat po tayo sa mga ganyan, ano? Dahil minsan, yung sa kagustuhan nating maging efficient at effective, nagiging maramot na rin tayo. Kaya muli, ang paanyaya po sa atin ngayon, hali kayo, sabi ni Jesus, magpahinga kahit kaunti. Kasi baka naman, kapag nakatulog ka na, kapag nakapagpahinga ka na, kapag yung cellphone mo o yung social media mo ay naibaba mo ng sandali, medyo luminaw-linaw yung ating mga isip. At sa ating panalangin, maging katulad tayo ni Haring Solomon na ipinagdasal hindi ang kanyang sarili, kundi ang ibang tao. Kaya mga kapatid, halina manalangin din tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay pinupuno ninyo ng napakaraming blessings araw-araw. Pero minsan, sa kagustuhan naming maging efficient, sa kagustuhan naming maging epektibo, sa stress ng buhay, ay inaakala naming mauubusan kami. Kaya nagiging madamot kami. Pero Panginoon, bigyan nyo naman kami ng pagkakataong makapagpahinga, katulad ng iyong mga alagad, para sa aming mga panalangin, ay hindi lang sarili namin ang aming isipin, kundi ang lahat at maraming mga taong nangangailangan ng iyong awa at habag. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.